Kung minsan talaga, hindi lang kasiyahan ang dulot ng pag-ibig, pumapasok ang iba't ibang suliranin at problema. Ito ang part 8 ng kwentong pagmamahalan nila Ana at Ivan. At muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo. Maaga ngang nakarating sila Ivan at Ana sa welcome party nito. Marunong naman daw makipag-socialize si Ana, pero sa mukha niyang iyon ay baka nga matakot pa ito sa kanya. Bihira lang nakaka-appreciate ng totoong kagandahan ng mga tao ngayon. Ang iba kasi ay parang ginagamit lang ang mata para masabi nilang maganda ang isang tao. Hindi na nila nakikita ang panloob na anyo nito. Ipinakilala na nga si Ivan ng kanyang ama sa mga empleyado. Mga kilalang tao ang imbitado. At siguro nga, ang ilan sa kanila ay tinitignan na rin si Ana bilang secretary ng kanilang magiging boss. Siguro nga ang iba pa sa kanila ay iniisip kung paano ba nakakapasok ang kagaya niyang ganoon ang itsura sa events place na iyon. Sabi nga ng ama ni Ivan na, 4 months from now, magiging CEO na ang anak kong si Ivan. Dagdag nga ng ama ng lalaki. Medyo rinig naman na pagbubulungan ng ibang tao. Nahihibang na ba siya? Ang kanyang anak na bulag ang gagawin niyang CEO? Nako, paano na tayo? Sana nga, joke lang ito. Sabi pa nga ng isa, hay nako, dapat nga sa bahay na lang muna siya para magpagaling. Hindi naman siya makakatulong dito eh. Parang gusto na ngang takpan ni Ana ang kanyang tenga nang dahil sa mga kung ano-ano niyang naririnig na panlalait mula sa ibang tao. Hindi niya akalain na may mga ganito pala talaga. Pero sinenyasan siya ni Ivan na tanggalin ang kanyang kamay. Okay lang daw yon at saka siya ngumiti. At nagsimula na nga siya sa kanyang speech. Magandang umaga sa lahat. Siguro nga ang ilan sa inyo ay nakalimutan na ako. Pero ako nga ang nag-iisang anak ng may-ari ng kumpanyang to. Kaya naman ay ako ang magiging CEO ng kumpanyang to. Marami na akong naiisip para sa kumpanya at siguradong makakatulong ito hindi lang sa amin kundi sa inyo rin. Natahimik naman ang lahat sa speech ng kanilang magiging boss. At isinabi pa nga nito sa kanyang kwento na magiging 26 years old na nga siya. At nagtrabaho ito ng buong puso para sa korporasyon. Pero hindi nga inaasahan na mangyayari sa kanya ito. At sabi pa nga niya na siguro nga ay maraming nagda-doubt sa kakayahan niya ngayon. Sarkastiko pa nga itong tumawa at sabi nito na, ang iba sa inyo dyan, kanina pa kayo nagbubulong-bulungan. Matatawag niyo ba ang sarili niyong tao? Ano ang mali sa pagiging bulag? Pagiging bangi? O kaya pagiging pipi? May mali ba sa pagkakaroon ng kapansanan? Sa mga narinig sa speech ng kanyang boss, ay tila tumibok nga ang puso ni Ana ng mabilis at parang malapit na nga rin siyang maluha. Hindi niya aakalain na ang Ivan na nakilala niya dati na parang gusto na ring sumuko sa buhay ay naging mas malakas na nga ngayon. At sinabi pa nga ni Ivan na siya na raw ang sasagot sa kanyang tanong. Wala daw mali sa kanilang may mga kapansanan. At huwag daw dapat silang i-judge ng dahil nga sa kapansanan nila. Bakit daw ba hindi na lang maging masaya at proud ang iba na may kakayahan din ang mga katulad nila, na hindi lang nagmumukmuk ang mga ito at nagkakaroon ng depresyon at nalulungkot. Pupunasan na nga sana ni Ana ang mga luha ng lalaki, pero may nauna na pala sa kanya. Umakyat si Ira sa stage at pumunta ito sa harapan ni Ivan. Niyakap niya ito at pinunasan ang kanyang mga luha. Parang sobrang sakit ng naramdaman ni Ana sa mga oras na iyon. At hindi niya pa rin maintindihan kung bakit hanggang ngayon. Hindi naman daw kasi dapat ganoon ang nararamdaman niya. Pero parang nanliit siya bigla sa isang tabi. Kaya naman ay dahan-dahan na lang siyang napaatras.
at nag-flash na nga ang mga iba't ibang kamera sa kanilang harapan. At bigla nga silang nakarinig ng mga malalakas na palakpak. Ang iba nga ay na-guilty, samantalang ang iba naman ay mukhang gustong mag-sorry. Maraming ang reporter doon, mabuti na lamang at naharangan sila kaagad. Parang gusto na ngang umalis papalayo ni Ana sa kinaroroonan niya. Pakiramdam niya kasi ay nawalan na siya ng puwang sa buhay ng lalaki. Pero nang paalis na sana siya, ay may biglang nagtanong kay Ivan. At nasaksihan pa nga niya na hinila ni Ivan si Ira papalapit sa kanya. At sabi pa nga nito na, "Andito sa tabi ko ang aking mata." Kumirot talaga ang dibdib ni Ana. Nakita nga niya ang napakalaking ngiti ni Ivan. At sabi nga nito sa kanyang isip na bagay talaga sila ni Ira. Alam niyang hindi na niya nakikita ang babae. Pero kung sino man daw ang dapat na nasa tabi niya ay iyon si Ira, ang mas nakakakilala kay Ivan at ang babaeng mahal nito. Kung ano-ano pa nga ang naisip ni Ana. Naisip pa nga nito na siguro kapag nakakita na ulit ang lalaki ay kailangan na niyang mawala sa buhay nito. Hindi niya maipapromise na mag-i-stay pa siya sa kanya, na kung may puwang ba talaga siya sa buhay niya. Kaya ngayon pa lamang ay dapat matuto na siyang dumistansya. Nang biglang tanong nga ng isang reporter na totoo daw pala ang bali-balita na nagkabalikan na nga sila Ira at Ivan at matutuloy na nga raw ang engagement nila. Masaya daw sila na makita ang dalawang magkasama ulit. Kumunot naman ang noo ni Ivan. At may binulong pa nga sa kanya si Ira. Mas lalong kumunot ang noo ng lalaki. At tumingin-tingin pa siya sa paligid na para bang nakakakita siya. Tumalikod na nga si Ana at maglalakad na nga sana palayo nang biglang tanong ni Ivan na, "Dad, asan si Ana?" Napahinto ang babae. Muling humarap kay Ivan. Tumigil ang kanyang mundo. At tila nga nag-slow motion ito nang dahil sa kanyang narinig na siya pala ang hinahanap ng lalaki. Tila nabigyan ulit si Ana ng pag-asa. Nang biglang dahan-dahan ngang lumapit si Ivan sa kanya. Hindi alam ni Ana kung ano ang gagawin niya. Gusto niyang tumakbo palayo. Palayo sa paglapit niya. Kasi natatakot siya na baka ang tuluyang paglapit niya ang maging kumpirmasyon ng tunay na nararamdaman niya para kay Ivan. Hindi niya lubos akalain na makakaramdam siya ng ganitong takot. Noong sila pa ng kanyang ex-boyfriend na si Miko, ay takot na takot itong mawala ang pagmamahal nito sa kanya. Pero parang mas natatakot siya ngayon sa paglapit sa kanya ni Ivan. Lumalim nga ang paghinga ng babae. Pero nang hihilain na sana siya ni Ivan papalapit sa kanya, ay may nauna ngang humila sa kanyang mga kamay. At ito nga si Miko. Hanggang sa makawala nga sila sa crowd, ay nakita niyang hawak-hawak pa rin ni Miko ang kanyang mga kamay. Sabay sabi nga ng lalaki sa kanya, "Sabihin mo nga sa akin na hindi tama ang aking naiisip." Umiling-iling na lang si Ana. At sabi na lang nito na tama ang lalaki. Pero tila napasuntok naman sa hangin si Miko at sabi nito na bakit daw ba pinapahirapan ni Ana ang kanyang sarili. Hindi raw niya kailangang gawin iyon. Hindi naman daw iyon kasalanan ni Ana. At sinabi nga nito sa kanyang ex-boyfriend na si Marco ay huwag na lang daw siyang makialam. Wala na daw itong role sa kanyang buhay. Pero napayuko naman si Marco, sabay sabi niya na nag-aalala pa rin daw siya sa babae. Pero napakunot noon naman si Ana at tanong nito na kung ganoon pala ay bakit siya nakipaghiwalay sa babae, bakit niya pinagpalit ito sa iba. Pero sabi naman ni Miko sa kanya na kung ipagpapatuloy daw ni Ana ang kanyang ginagawa ay maaaring mawala sa kanya ang lahat. Kaya dapat ay gawin niya ang nararapat at hindi ito. Natahimik naman si Ana sa sinabi ni Miko.
At napaisip ito na mawawala nga kaya sa kanya ang lahat? At tila paulit-ulit nga iyon sa kanyang isip. Sa tingin niya ay alam na niya ang isasagot nito sa lalaki. At sabi nga niya kay Miko na hindi daw niya pinaparusahan ang kanyang sarili, kundi tinatama daw niya ang mga maling nagawa niya. Pero sinabi naman ni Miko na huli na raw ang lahat, nangyari na ang nangyari at bulag na nga raw si Ivan. Hindi naman daw niya alam na nagawa niya ito, hindi niya sinasadya. Bakit daw ba nagpakita pa si Ana sa lalaki? Bakit pa ito lumapit sa kanya? Galit na nga ngayon ang tono ng boses ni Miko. Hindi niya alam kung nag-aalala ba ito o nagseselos. Pero tanong naman sa kanya ni Ana na ano daw ba ang gusto niyang gawin ng babae? Na nasa bahay lang at manood at walang gawin? At makitang nahihirapan at nakikita ang mga masasamang balita tungkol kay Ivan? Sinabi pa nga nito kay Miko na na-depress siya nang dahil doon. Kung siya daw ang nasa kalagayan niya, ano daw ba ang mararamdaman niya at ano ang dapat niyang gawin? Wala naman daw ito sa sitwasyon ng babae, kaya dapat ay hindi siya ganun kadali magsabi ng kung ano-anong advice. Pero sabi naman sa kanya ni Miko na makinig daw siya sa lalaki. Para sa kanya daw ang sinasabi nito, stay away from Ivan. Mapait na nga ang tono ng boses niya. Kaya naman napatanong na si Ana na, teka, nagseselos ka ba? Huminga ng malalim ang babae. Hindi ka pwedeng magselos. Halos pabulong nga niyang sabi sa lalaki. Pero halos napapaus na ngang tugon pa rin sa kanya ni Miko. Just stay away from him. Sinabi naman ni Ana na magkaibigan lang sila. And besides, wala na rin naman daw silang pakialamanan dapat dahil nag-break na nga sila. We're over a long time ago. Dagdag pa nga ni Ana at sinabi pa nga nito na naka-move on na daw siya. Kaya dapat ay hayaan na lang niya ito. Hayaan ang kanyang bawat desisyon. Hindi na raw sila gaya ng dati. Nakita nga ni Ana ang mga sakit sa mga mata ng lalaki. Pinigilan ni Ana ang pag-iyak. At revelasyon na nga ni Miko. Magkaibigan, ano sa tingin mo ang mararamdaman niya kapag nalaman niya ang totoo? Kapag nalaman niyang ikaw ang isa sa mga dahilan, kaya siya nabulag. At saka tignan mo nga ang sarili mo, niloloko mo si Ivan. Tignan mo ang itsura mo, kasinungalingan ang lahat ng yan. Natigilan nga si Ana sa pagrarason dahil alam naman niyang parte ng sinasabi ni Miko ay totoo. Napailing na lamang siya tsaka tinalikuran niya ang lalaki. Malapit na rin kasing tumulo ang kanina pang mga luha na gustong kumawala sa kanyang mga mata. Hindi na raw niya kaya. Hindi na nga siya bumalik pa sa venue at nang makauwi nga siya sa mansyon ay sumalubong sa kanya at nag-aabang na si Leo at si Ivan at nasa gilid nga ni Ivan si Ira. At sabi nga ni Ivan agad, si Ana na ba yan? Nanginginig na sabi naman ni Ana, yes, Sir Ivan. At napagtanto nga ni Ana na takot siya ngayon. Natakot siyang malaman ng lalaki ang kanyang sikreto at mga kasinungalingan. Kitang-kita ang pag-aalala ni Ivan sa babae. Kaya naman ay hindi niya namalayang yumakap na pala ito kay Ana. Kagaya ng hindi niya namalayang pagkahulog kay Ivan, paunti-unti. Ngayon nga ay nabunyag na ang sikreto ng babae. At napagtanto na nga nitong nahulog na nga siya ng tuluyan kay Ivan. Paano na kapag nalaman na ni Ivan ang kanyang mga kasinungalingan at sikreto? Alamin natin sa mga susunod na episodes. Tunay ngang makapangyarihan ng pag-ibig. May mga panahong magsasakripisyo tayo para makamit ang kaligayahan. O kung siniswerte, madali mong mararamdaman ang magmahal at mahalin. Ngunit kahit anuman ang magiging sitwasyon at magiging bunga nito, masama man o hindi, ito ay dulot ng malayang kaisipan
at higit sa lahat ng iyong puso. Yagagnon, AJ Asuncion, Grace Cubar, Andy Aquino, Karunungan PH, James Hudilia. Shoutout na rin po sa lahat ng mga sumusubaybay.